Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-271 na kabanata. Ang reunion. Nang matapos magsalita si Art, ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay nagsimulang tumawa. Si Julian ang may pinakamalakas na tawa. Ano ang ipinunta ng pamilya Clifton kung kumuha sila ng basurang lalaban para sa kanilang pamilya? Wika nito. Nakakaawa. Pwede na kayong sumuko ng maayos ngayon. Ang mga salita nito ang nagpasigaw sa ibang miyembro ng Clifton. Itikom mo yang bibig mo. Sigaw ng isa dito. Siguro ay dapat kang pumunta sa aming pangingibabaw, at sabihin ito. Ngumisi si Julian. Ang lahat ay nagbago na. Kung makikita nyo ako na darating, kailangan nyong lumabas, at batiin ako ng may respeto. Art, nasaan ang taong pumatay kay Paul? Tanong ni Jessel. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung paano napatay ang taong katulad ni Paul Novak ng ganoon kabilis. Hindi magtatagal makikita mo si Damon, sagot ni Art. Pero pagkatapos, ang pamilya mo ay magtatrabaho para sa akin. Si Art ay nag-aalala sa parating na laban, pero nang makita ang Clifton na pinili si Alex upang lumaban sa kanila, ang kanyang pag-aalala ay naglaho. Narinig ko na may gaganapin na labanan. Isang boses ang malakas na narinig, mukhang masaya ito. Si Alex ay nakilala ang boses, tumingin ito sa entrance. At nakita nito ang isang binata at dalaga na papasok sa hall. Ang lalaki ay may suot na mamahaling jacket na kulay blue at gold na kumikinang, at kulay gold na sapatos. Mayabang siyang naglakad patungo sa fighting ring na parang isang modelo. Ang babaeng naglalakad sa tabi niya ay nakayuko. Diretso itong nakatingin sa lapag, na ang kamay ay nasa bulsa. Maliwanag na hindi ito interesado sa paligid. Nang makalapit pa sila, napagtanto ni Alex na ito ay si Justin at Nellie. Si Nellie ngayon ay opisyal ng miyembro ng Ambrose family. Bagaman malugod na tinanggap ng buong pamilya Ambrose si Nellie, bilang isa sa kanila. Tumanggi siyang maging parte sa negosyo ng pamilya. Si Lincoln ay tinanggap ang kanyang desisyon, at sinabi na pwede niyang gawin ang anumang gusto niya. Pero hindi pa rin siya masaya. Siya ay parang ibang tao. Sa nakaraan siya ay matapang at hindi natatakot magsalita kung ano ang nasa isip niya. Ngayon siya ay tahimik at mapanglaw. Ang papa nito na si Tristan ay sinabihan si Justin na samahan ito at bigyan ng oras at subukan pasayahin. Si Justin ay natutuwang kasama ito. At isinama niya ito sa maraming lugar na kanyang mga naiisip. At ipinakita dito ang kanyang mga paboritong pasyalan. Inilibre niya ito ng pinakamasasarap na pagkain, at magagandang amusement na kanyang nakikita. Pero walang umubra dito. Narinig niya ang malaking labanan sa pagitan ng Clifton at Stedman family. Inisip niya na mukhang masaya dito. Kaya isinama niya ito, upang makita ang labanan. Habang naglalakad siya palapit, tumingin si Justin dito, upang sukatin ang reaksyon. Umaasa siya na sana ay nakahanap siya ng kakaiba na makakapagpasaya dito. Pero nang tumingin siya sa tabi niya, wala na ito. Tumakbo ito sa harapan, sa bisig ng isa sa mga lalaki sa kwarto. Nang magyakap sila, nagsimula siyang umiyak. Si Justin ay tumingin ng curious, at nagtataka kung ano ang nangyayari. Pero nang makalapit pa siya ng kaunti, nakita niya na si Alex ang lalaking pinuntahan nito. Maluwang itong ngumiti, at masaya ring makita si Alex. Pero bago pa niya makausap ang kanyang kuya, isang boses ang tumawag sa kanya. Mukha itong boses ni Nathan. Ano ang ginagawa mo sa Baltimore, pinsan? Tanong nito. Si Justin ay nabigla. Paano ni Nathan nalaman kung nasaan ako, sa isip niya? At paano niya ako nakakausap? Narito ba siya? Tumingin siya sa paligid at sinubukan hanapin ito. Tumingin ka sa kanan, wika ni Nathan. Tingnan mo ang cellphone. Isang lalaki ang lumapit kay Justin at hawak ang cellphone. So, ganito pala ang ginagawa niya, sa isip niya. Pinapanood niya ang lahat sa kanyang cellphone. Narinig ko na may mangyayaring malaking labanan, paliwanag ni Nathan. Kailangan ko itong makita. At pagkatapos ay nakita ko ang maliit na kawawang si Alex, at isa sa mga lalaban. Sa palagay ko ito ang nangyayari kapag wala kang pamilya. Kailangan mong manghuthot sa iba, at gawin ang lahat ng sinasabi nila, nakakaawa. Mas higit siya sa iyo, nabubulol nitong sabi.
Nakita niya si Alex at Nelly, na curious na nakatingin sa kanya at sa cellphone kung saan si Nathan nagsasalita. Napagtanto nito na naririnig niya ang buong pag-uusap. Medyo nahihiya ng kaunti na naririnig siya ni Alex, na sinasabi ang tungkol sa abilidad nito, at confident. Pero si Justin ay hindi naniniwala dito. Sumagot si Nathan ng mapanukso. Nabubuhay ka pa rin sa pantasya, tama. Nagpatuloy si Nathan. Basta tandaan mo si Alex ay hindi na parte ng ating pamilya. Kung susubukan mo siyang tulungan, ipapahamak mo lang ang iyong sarili. Si Justin ay napahinto, at hindi alam ang gagawin. Kung susubukan niyang tulungan si Alex, gagamitin ito ni Nathan sa kanyang lolo, laban sa kanya. May malaki itong kahihinatnan. Hindi kailangan ni Alex ang tulong ko, sa wakas ay nasabi na niya. Mananalo siya. Si Nathan ay tumawa. Katulad ng sinabi ko, nabubuhay ka sa isang pantasya. Gusto mo bang malaman kung sino ang kalaban niya? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang kalaban niya ay si Damon Walker. Siya ay members ng Blood Brothers, at hindi pa natatalo sa nakaraan. Pinatay niya si Paul Novak ng mabilis. Ano sa palagay mo ang gagawin niya sa kawawang si Alex? Ang mga salita ni Nathan ay nagpakaba kina Justin at Nelly. Si Justin ay tumingin kay Alex. Nagsimula siyang mag-isip na ang kanyang kuya ay sobra ang naiisip. Naalala niya na nanonood si Nathan, at pinigilan ang kanyang sarili. Si Alex ay hindi matatalo, sigaw nito. Inagaw nito ang cellphone, at tinapos ang tawag. Si Nelly ay nakikiusap na tumingin kay Alex, at hinawakan ang braso nito. Gusto niya itong hilain palabas, at lumayo sa abot ng kanilang makakaya. Hindi ko siya pwedeng hayaan na gawin ito, masyadong mapanganib sa isip niya. Pinigilan siya ni Justin. Nag-aalala rin siya sa kaligtasan ni Alex, katulad nito. Pero naniniwala siya na may pag-asa ito. Isa pa, mas alam niya kahit kanino kung dapat itong pigilan. Makinig ka Nelly, wika nito. Hindi siya aatras. Masyadong matigas ang kanyang ulo. Umupo na lang tayo, at ipakita ang suporta dito. Alam ko na kaya niya ito. Tumingin si Nelly nang nag-aalangan dito. Pinilit ni Justin ang ngumiti. Makinig ka sa nakatatandang kapatid mo. Kung wag kang mag-alala Nelly, mananalo ako. Nakita ni Nelly na tama si Justin, at kumalma siya. Nakakita sila ng bangko at naupo. Si Nelly ay tinakpan ang kanyang mukha ng kamay, at nagsimulang umiyak. Naniniwala siya kay Alex, pero ang tensyon ay makapigil hininga. Si Chelsea ay naupo sa likod ng mga ito. Nakikinig siya sa buong usapan. At siya ay nabagabag. Napagtanto niya na ang katatagan ng buong syudad ay nakapusta dito. Si Alex ay umakyat na sa ring. Sa kanyang kaliwa ay ang maliit na may katamtamang gulang, na mukhang retired boxer. Ang kabilang corner ay bakante pa rin. Si Damon ay hindi pa rin nagpapakita. Ang mga manunood ay balisa. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.